Okay, right. Yan ato. Welcome po sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga usapin pong pag-aristo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo pong umiinit ngayon na usapin sa ating bansa mga kaibigan, at marami na rin po ang mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na handa po na sumuporta sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at handa po nila itong ipagtanggol sa kahit sinuman na aaristo. Yun po ang balita mga kaibigan. So grabe po ang pagmamahal po ng mga mamamayang Pilipino sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Actually hindi naman po lahat, pero marami po talaga ang patuloy pa rin po na sumusuporta dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang ating PNP mga kaibigan ay naglabas na rin po ng kanilang statement na kung meron mang warrant of arrest na lalabas galing po sa ICC ay ayaw daw po nila itong iserve mga kaibigan. Pero meron pong nasilip ang dating spokesperson na si Atty. Harry Roque na maari na ang mag-serve po dito ay ang NBI mga kaibigan. Pero yun po ay kanyang obserbasyon lamang po mga kaibigan. At si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay meron din po siyang pahayag at kinumpirma nga niya na maari po siyang arestuhin sa anumang oras mga kaibigan. At handa po siyang harapin kung meron pong warrant of arrest na galing sa ICC. Pero ayaw daw magpahuli ng buhay ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sama-sama po nating alamin at panoorin po natin ang video na ito. Ay special edition ng Spokes Hour dahil nga po ang daming nagulintang dun sa aking binalita na ang sabi nga ni PRRD ay anytime maarestuhin siya at saka yung posible dismantle ng Task Force Davao. So, kaya po tayo naging Spokes Hour para linawin. Unang-una, binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Pinanindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, naniniwala kayo dahil siya yung dating presidente, ang dami niyang sources of intel. So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya i-arestuhin. Ngayon, kaya naman ako nag-Spokes Hour ngayon kasi baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayo mag-alala ha. Hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi siya magpapabuhay na hindi magpapahuli ng buhay. Paresto ng buhay. Malinaw po yan. 80 years old na raw siya matapos lumabas yung balitang yan. Ang PNP nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na-position din namin na nung nagsimula ng preliminary investigation, 2 taon matapos tayo bumitiw, too late kasi yung ating pagbibitiw nag-eepektibo 1 taon matapos natin ma-deposit tong instrument of withdrawal. 2 years sila nagkuha ng permiso para mag-preliminary investigation. Too late the hero, natulog sa tangkungan. Hindi po takot si Presidente Duterte, hindi siya magpapabuhay ng buhay. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba? Hindi magpapabuhay ng buhay. Hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 anyos na siya, okay na siya. Malinaw po tayo dyan. Ngayon, lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag-dismantle sa Task Force Davao, yung impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga
Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng statement, hindi lang statement, ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Well, nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya ko siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Dutertes. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra mga terorista at iba pang security threat, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil sa tingin nila, private army yan ni Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makokompromisa po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang BARM, ang Maguindanao. Nasa gitna po yan nung talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan. Hindi lang po sa syudad ng Davao o sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon nang linabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pagdidismantle ng Task Force Davao. Hindi po yan private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. So yun lang naman po ang pakay natin sa ating Special Spokes Hour. So, meron ba tayong mga komento? Tignan po natin ang mga komento natin at talaga naman pong napaka-disturbing nito mga balitang ito. Vicente Esplana, good evening, Attorney H. Roque, tama lang yan na siniwalat nyo sa balak kay Attorney Roque, mas mainam na lang na mauna kaysa mabulaga tayo. Well, alam na po natin yan. So wala na po tayo mabubulaga ha. Salamat po sa mga kapulisan na nagsabing di nila isuserve ang warrant of arrest ha. Pero mayroon pa pong mga po pwede mag-serve ng warrant of arrest. NBI, hukbong sa datahan ng Pilipinas. Okay? Kim Yu, di matapos si Tatay Digong, kasama mo po ang taong bayan. Yun nga po, yan ang naging leksyon ng siniwalat ko yan. Grabe ang naging pag-alala at pati paggalit ng taong bayan. Recu Dems, good evening, Attorney Harry. Naniniwala po ako sa inyo, Attorney. Ang magagawa ko po, ipagdasal na maintin si Tatay Digong. Mahal po namin siya, kaming mga OFW. Salamat po, Recu. Aba, miski hindi tayo regular hours, maraming mga nagkokomento. Bahar Angela, Spokes, narinig ko na interview si PRD, ang isang media man sa Davao kay Randy at di nga siya takot at ayaw niya pagpahuli ng buhay. Nabanggit niya yung Task Force Davao ni PRD. Opo. Kaya po hindi ako nagsalita kagabi kasi may nagsabi sa akin na mag-issue ng statement sa PRD. Tapos kaninang umaga, hindi raw natuloy, magsalita na ako. So nag-issue po ako ng statement. Pero dahil napaka-toxic po ng araw nito, ngayon lang ako nakapag-Spokes Hour. Bahar Angela, Spokes, narinig, ayun, tapos na po yan. Nabasa ko na si Bahar. Okay? Arnold Gabriel, Attorney, may sistema ba iyong panawagan para mabilis ang pagresponda kay Tatay Digo? Kung siya ay arestuhin na, baka tayo mahuli. Okay, mag-alala, habang nandiyan ang internet. Kung kinakailangan ng tulong, magtatawag po tayo ng tulong. Kung kinakailangan ng tulong. Dahil wala pong jurisdiction ng ICC, illegal po ang pag-arrest sa kanya kung yan ay ipatutupad. Mariah Carey, ang sabi niyo po ay tumawag sa inyo si PRD. Opo, tumawag po sa telepono yan. Justin Acosta, hi. Attorney Harry, pa-shoutout naman yung kasama ko na nanonood, si Ice Wallow Camp. Hello, Ice Wallow Camp. Okay. Uncle Lau, asa ng mga Pinklawan at NPA na laging nagwewelga, bayad na ba sila ng PCSO? O nga po nakapagtataka, pati sa pirma, tahimik na tahimik ang mga Pinklawan. Ang duda ng marami, at may posibilidad din po dahil meron kamag-anak incorporated sa loob ng administrasyon, parang nagsanib puwersa na. Diba? Kaya tingnan nyo sa korte, pati mga sa korte sa kongreso, pati yung mga kaliwa, nagsanib puwersa na sila. Ignis Minokawa, tuwang-tuwa, maute kapag na-disband ang Task Force Davao. Totoo po yan. Pero sabi naman ng ubong sa datahan, hindi raw nila gagawin. Gaming, Attorney, ano masasabi mo na may right daw ang mag-revoke ang Kongreso sa franchise ng SMNI? Totoo po yan, pero kinakailangan bumotong Senado. Buboto bang Senado kasama ang Kongreso? I doubt it. Lalo na ngayon, binubuwag ng Kongreso ang Senado. Kayo naman.
Raquel Ramo, ingatan mo si Tatay Diggot, attorney. Balik ka na naman ang droga at krimen. Ano ba naman ito, attorney? Talaga nga po nakakalungkot, no? Kayo po nagsasabi niyan. Okay? So okay, alright yan mga kaibigan, no, narinig po natin, galing po mismo kay dating spokesperson Attorney Harry Roque, at klarong-klaro po dito sa kanyang sinabi na ito ngang patungkol, no, sa paghuli o pag-aristo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na itong ICC nga po, no, mga kaibigan, ang gusto na ito nga ay aristuhin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang ating mga kapulisan ay nagbigay na rin po ng kailang statement na kung ang arrest warrant ay galing po sa ICC ay ayaw po nila itong iserve. Pero mayroon ngang nasilip itong si Atty. Harry Roque na pwede ring gawin ng NBI na sila ang mag-serve, no, sa nasabi pong warrant of arrest or ang hukbong sandatahan, mga kaibigan, ano. So titingnan po natin, no, kung gagawin ba ng NBI iserve po nila ito pong nasabing warrant of arrest, dahil nga mismong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kinumpirma po niya na anytime po siya na aarestuhin, mga kaibigan. So siyempre pagka-aarestuhin meron pong warrant of arrest, no, at handa naman po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na harapin ang nasabi pong warrant of arrest. Pero yun lang po ay ayaw po niyang magpahuli ng buhay, mga kaibigan. So masaklap po ito, mga kaibigan, na balita, no. Alam po naman natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, marami din po siyang nagawa, no, sa ating bansa. Marami po siyang nabago nung kapanahunan po na siya ang ating pong Pangulo. Hindi po naman natin yan tanggi yung mga nagawa po, no, ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na po sa ating international airport, no, sa Ninoy Aquino, na talagang nabago po nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa mga nagmamahal nga ngayon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, narinig naman po natin dito sa sinabi po, no, mga binasa po ni Atty. Harry Roque, ang kanilang mga komento, na mayroon pa nga nagtatanong kung paano po nila malalaman, no, yung pong kailangan po ng suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung sakali na darating na po yung sinasabi na pag-aaresto sa kanya. So ayan po, mga kaibigan, no, talagang marami po ngayon ang nag-monitor po, no, dito po sa mainit po na balita ngayon sa ating bansa, dahil ay mainit po ang balitang ito, mga kaibigan, no, dahil sa marami nga ang nagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga OFW, mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, no, marami po, no, ang mga nagmamahal po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil nga sa nakita po, no, ng ating mga kababayan ang nagawa din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Actually, doon po sa kaso patungkol nga sa war on drugs, hindi naman po yun inaatrasan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang gusto po niya na ang mag-imbestiga ay ang sarili po nating batas, hindi po yung mga dayuhan po na mga ulupong, mga kaibigan. Dahil dito po sa ICC, alam po naman natin kung sino po ang nasa likod po dito, kung bakit po ay nagpursige na aarestuhin itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi yun pong mga tao na nasagasaan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong panahon po na siya ay nasa katungkulan pa bilang isang presidente. At alam po natin, lalong-lalo na po itong si Trillanes, mga kaibigan, ano. So yun nga po, no, kung mayroon man talagang nangyayari na pagkakamali si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, handa naman po niya yung harapin. Pero dapat ang batas po natin, hindi po yung batas na galing po sa ibang bansa. Dahil wala na rin pong silbi, no? Kung sakali man po na itong ICC ang manghimasok, ay wala nang silbi ang batas sa ating Pilipinas. So pwede na pong buwagin, no? Pwede na pong buwagin kung ganun man po, mga kaibigan, na doon na po tayo sa ICC umaasa. So malaki din po ang ating mga
pira na ginagamit yan sa mga nasa batas, no, mga kaibigan. So kung ganun po, mas maganda na buwagin na po yan kung wala naman pong silbi, di ba, mga kaibigan. So yun lang po ang aking nakikita po dito, na dapat po kung mayroon man po silang reklamo laban po sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat dito po sa atin pong mga korte nila po ihahain ang mga kaso na iyan, di ba? Dahil wala naman pong impluensya ngayon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil siya po ay isang sibilyan na ngayon, wala na po siyang katungkulan sa ating bansa. So di ba? So pwede po nila yang dalhin sa mga korte kung saan po nila gusto dalhin na korte. Huwag lang po yung sa mga ulupong na mga tagalabas po, mga kaibigan. Dahil alam po naman natin na mainit talaga ang dugo noon pa, no, ng mga tagalabas kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung sa kanyang kapanahunan ay ayaw niya talaga, no, na lumuhod dyan po, no, sa mga ulupong na iyan. Kaya talagang mainit po ang dugo nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ayan lang po mga kaibigan, no, ang akin pong masasabi. Kayo na po ang magbigay ng inyong mga sariling opinion, komento dito po, no, sa ating narinig na mga pahayag ni dating spokesperson Harry Roque. Okay? So ayan po, at ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At kung nagustuhan po ng video na ito, paki-like naman po mga kaibigan, at see you po sa next video ko. God bless all of us. Palagi lang mag-ingat.